Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, for He is majestic, glorious, amazing, awesome. He is just. Our Father, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, our Creator. He created us in His image and likeness. That's why we are special in the eyes of our Father. Because we look like our Father. And to save us, to free us from the bondage of sin and shame, our Father sent to us our Savior, the only Redeemer, the only mediator to the Almighty God, Yeshua, Jesus Christ. And Jesus Christ died on the cross and rose from the dead after 3 days. And He's victorious. He died for His friends. We are the friends of Jesus Christ. We are blessed because our Father loves us so much. Jesus loves us so much. And Jesus prayed to our Father to send to us the Holy Spirit, to shower us with fruits and to give us gifts. The Holy Spirit is also reminding us to do good deeds, to follow the teachings of our great teacher, Jesus Christ. So, last time we read the unlimited power of the Almighty God. Hindi lang for Job, but also for us. That's why we have the Bible, the manual of our lives. Kaya nga 'di ba ang Bible sa mga pag nagpupunta kayo sa na-try niyo na ba sa mga hotels, ganon, may mga Bibles doon. Or baka wala ng Bibles kasi meron, no? Pag nag-hotel ka, may Bible. Ito ang Bible, ang pinaka most purchased book of all times. Ang Bible, ang salita ni Almighty Father. Pero hindi lahat nakakaintindi kung ano or ang sinasabi ni Almighty Father sa Bible. Para maintindihan natin, we must pray to our Father in the name of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Pag bumibili tayo ng mga devices or appliances, di ba laging may manual? Ibang machines, laging may manual na kasama yon kung paano gagawin or gagamitin or paano aandar ng maayos at mapahaba yung lifespan ng kagamitan gaya ng cellphone, laptop, ventilador, aircon, ref, may mga manual para kung paano gamitin. Ito naman tayo naman bilang tao, anak ni Almighty Father, hindi nagkulang ang tatay natin. Meron tayong manual, ang Bible. Bili tayo ng bili ng Bible, pero hindi naman binabasa. At anong ginagawa ng mga tao? Tinitwist nila ang katotohanan. Kumukuha lang ng isang verse, tapos from that verse sa kanila ilalagay ang kanilang interpretation. Hindi ganon. Ang interpretation dapat manggagaling kay Almighty Father. Kaya nga ang Bible, no, yung sinulat ni David, konektado sa sinulat ni Job kasi nga ang author ng Bible si Almighty Father. So nakakonect lahat. Pati yung creation, nakakonect dito sa Book of Job. Pati sa Book of Genesis, nakakonect. Kahit iba-iba ang inataasan ni Almighty Father na magsulat, no? Pero yung author mismo,
si Almighty Father. Taga sulat lang ng manuscript yung mga tao, pero ang author si Almighty Father. Kaya walang discrepancy ang Bible, consistent. Walang loopholes. Walang dead end. Lahat umiikot, no? Yung Bible may beginning yung Bible, di ba? Yung Genesis, tapos hanggang Book of Revelation. Tapos, in between nun, merong mga naglo-loop na umiikot-ikot, ganon. Connection, may konektado lahat. Walang loopholes. Ngayon, kung yung turo ng mga pastors or religious leaders ninyo, elders and deacons ninyo, may loopholes, may problema kayo. Ba't may loopholes? Anong example ng mga loopholes? Ang sabi ni Almighty Father, kung paano niya ginawa ang mundo. Ano ang sabi ng science? Big Bang Theory. May loopholes, may dead end. Parang hindi akma, no? Ano pa? Ang sabi ng ibang mga religious leaders, sambahin si Jesus, yung na kahoy, yung mga kahoy gawa sa semento, bakal. Pero, ang turo naman sa atin ng Almighty Father, hindi natin gagawin yon. Ano yon? Consistent yon. From the book of Genesis up to the book of Revelation. So, yung turo ng mga religious leaders niyo, may loopholes. May mga dead end na. Kasi ako rin dati nung bata ako, may tanong ako, bakit ganon? Bakit ganon, no? Yung tungkol naman sa tithings naman, sa tithes, may loopholes din yun. Ha? Hindi lang naman ako nakakapansin, may mga iba rin, kaso yung iba, hindi sila nagsasalita. So, basahin na natin, no? Ay, hindi pala nagre-recap pa lang pala tayo. Nagre-recap pa lang tayo. Kung madali. So, ang tanong ni Almighty Father, asan ka ba, Job? Or asan ka ba, man, tao tayo? Nung create ni Almighty Father itong mundo, sino ang nagdetermine ng sukat ng mundo na to? Sino ang nagdetermine ng shape ng mundo na to? Anong pundasyon ba ang mundo na to meron? May pundasyon ba? Anong pundasyon? At yung cornerstone. Habang ang mga morning stars, ang mga angels, ay kumakanta. And all the sons of God shouted for joy. Lahat ng heavenly beings. At sino naman bakit naman yung dagat hindi sinasakop ang lupa? Or who shut the sea in the sea with doors? Hindi sumasakop, di ba? Dahil si Almighty Father ang gumawa nun. Hindi niya hinahayaang sakupin ng water yung land. Although yung water, mas malaki ang bodies of water kumpara sa land. Dahil ang land lang natin, meron lang tayong 7 continents. Pati na rin yung clouds. Bakit ganun ang korte? Bakit nakahang lang yung clouds? Kahit may dahilan ang science doon, pero yung root, pinakaugat or yung root cause kung bakit nakaangat yung clouds. Kasi bakit? Dapat lang magtanong tayo, bakit? Hanggang masagot yung bakit na yon. So lahat ng yon, anong patutunguhan, anong sagot? Si Almighty Father. No? Example,
Bakit may papel? Para magsulat tayo. Saan galing ang papel? Ang papel ay galing sa kahoy. Kung ang kahoy, saan galing ang kahoy? Ang kahoy ay galing sa bundok. Saan galing ang bundok? Ang bundok ay gawa ni Almighty Father. Ganon, dire-diretso. Ha? At saka yung lalim ng dagat. No? Sino nag-determine nun? Si Almighty Father. Yung mga animals, yung mga sea creatures, si Almighty Father nag-determine nun. Kung anong ilalagay niya. Sa ngayon, ang pinakamalalim na na-discover ng tao, ha? Mariana Trench, malapit sa Philippines. Sa ngayon, kasi hindi pa naman tayo talaga nakaka-explore ng pinakamalalim na malalim ng lugar ng mundo. Dahil inuna ninyo yung planeta na hindi naman totoo. Kung sa ilalim nga ng dagat, no, hirap na hirap huminga ang mga tao. Hirap na hirap magbungkal ng lupa ang mga tao sa lupa. Makapunta pa ba kayo ng makalipad pa ba kayo? Makagawa pa ba kayo ng machine na makakalagpas, no, sa mundo? Makapunta sa Mars, Moon? Mga mayayaman, doon na lang kayo tumira kung meron, na paubahin na sa mahirap. Itong mundo na to, total mayaman naman kayo kung merong planeta na Mars, Venus. At saka sinasabi nyo, no, dagdag ko lang, iska. Sabi niya may moon. Maraming moon sa Mars, maraming moon ng Venus. Ang Earth, isa lang ang moon, di ba? Bakit ba may moon? Ang moon, yun ang nagdetermine kung may water. Ha? May tubig ba sa Mars, sa Venus, sa Saturn, sa Pluto? Kaya sinasabi niyo may moon. Meron bang ano doon, dilim, no? Madilim syempre dahil hindi pa kayo nakakapunta, wala nakakapunta pa ron. Gawa lang yun sa studio. Walang maniniwala sa akin. Okay lang, walang maniniwala. Importante si Almighty Father. Hindi importante ang opinion ng mga tao. Ang importante si Almighty Father. Na totoo lahat ang kanyang mga sinasabi. Dahil the moment na naniwala kayo sa mga iba-ibang turo ng tao na wala sa Bible, ibig sabihin, hindi kayo nagtitiwala kay Almighty Father. Wala kayong faith kay Almighty Father. Have the gates of death been revealed to you? Or have you seen the doors of the shadow of death? Naintindihan nyo ba ang breath of the earth? Sabi ni Almighty Father. So, hindi lang ito para kay Job, para rin sa atin to. Kaya hindi tayo dapat nga mag-question kay Almighty Father. Dahil tayo ay creation lang niya. Do you know it because you were born then or because the number of your days is great? Konti lang ang time natin dito sa mundo. Kaya hindi natin alam, kaya hindi tayo ba't magyabang. Ang ulan ba merong tatay? Or who has begotten the drops of dew? Gawa yun lahat ni Almighty Father. Can you bring out the Mazzaroth in its season, yung constellations? Sometimes nakita ko dalawa yung
yung moon. Bakit dalawa kaya yung moon? Ano kaya yun? Umaga yun eh. Ay, may sun pala, at saka may moon. Umaga, ba't ganon? Magkadikit. O, alam ba natin yun kung anong dahilan? Hindi rin. O, si Almighty Father, alam niya yon. Siya ang nagbe-bring out ng constellations. Or can you guide the great bear with its cub? Great bear, ito ay malaking kulay red. Kulay red siya eh. Yung the great bear, its cub. Stars. Yung cubs, maliliit na stars. Yung malaking star, great bear. Do you know the ordinances of the heavens? Alam ba natin yung mga statutes and laws in heaven? Can you set their dominion over the earth? Pwede ba natin utusan yung mga clouds? Hindi natin kaya yon. Hindi natin alam kung ilan ang mga clouds na nakalagay sa tingin ako sa clouds. Hindi natin alam ang bilang. Si Almighty Father, alam niya ang bilang ng mga clouds. Who has put wisdom in it? Or in the mind? Or who has given understanding to the heart? Sino nagbibigay ng understanding and wisdom? Si Almighty Father. Who can number the clouds by wisdom? Or who can pour out the bottles of heaven? Kaya ba nating magpaulan? O sasabihin niyo, ano yun na yan? Nagka-cloud seeding tayo. O sometimes, effect ng kung inaalaw ni Almighty Father, uulan, no? So, may mga events na hindi makapag-cloud seeding. So, hindi inaalaw ni Almighty Father yon. Nasa discretion natin Almighty Father yon. Pati yung lion, pwede ba tayong magpakain ng mga leon? Pati na yung kanyang mga anak. Kung sila ay nasa kanilang lungga at nag-aantay ng makakain, gutom, hindi natin kaya yun. Papatayin tayo ng leon. Pero si Almighty Father, kaya niyang pakainin yun. Kaya niyang utusan lahat ng animals. Lahat ng bagay dito sa mundo. The wind, the clouds, the sun, the constellations, the stars. Sino nagbibigay ng pagkain sa mga ibon? Kung nagugutom ang mga ibon, si Almighty Father. Dito tayo sa Job chapter 39. No, Iska, naintindihan mo? Oo, naintindihan ko sarili ko. Job chapter 39. Do you know the time when the wild mountain goats bear young? Alam ba natin kung kailan nanganganak? Or nabubuntis ang wild mountain goats? Wild mountain goats. Yung wild mountain goats. Ito yung goat na umaakyat sa mga pader ng bundok. Ayun o. I-check nyo na lang, check mo na lang, mamay check mo, mountain goat. Yung mountain goat, ang hahaba ng balahibo niya, mahaba yung horn niya. Tapos, nasa wilderness siya. Ang gusto nila, ang trip na itong mga wild mountain goats na to, umakyat sa mga bundok at dumila sa dingding ng bundok. Or, yun ang kanilang hobby. Kasi may lasa sa kanilang dila yung dingding, maalat. Gusto nila yon, wild mountain goats. Alam ba natin kung kailan sila nabubuntis? Or can you mark when the deer gives birth? Pag nanganganak yung deer, alam ba natin kung kailan? Yung eksakto na time, eksakto na second, eksakto na minuto? Can you number the months that they fulfill? Or do you know the time when they bear the young? Alam ba natin kung kailan sila nabubuntis? Hindi, di ba? Paano natin malalaman? I-check natin. Pero si Almighty Father, alam na niya dahil siya ang gumawa sa atin. Siya ang gumawa sa mga animals.
Kahit nga ang tao, di ba, sometimes hindi alam ng tao buntis siya. Kailan lang niya malalaman? Kukuha pa siya ng pang-test. Pero si Almighty Father, alam niya na. Alam niya kung kailan manganganak, alam niya lahat. Alam niya kung anong itsura. Ganun ka-powerful si Almighty Father. Can you number the months that they fulfill? Or do you know the time when they bear young? They bow down, they bring forth the young. They deliver their offspring or pangs. Their young ones are healthy, they grow strong with grain, they depart and do not return to them. Lumalayo, umaalis, at hindi na bumabalik. Yung kanilang mga anak, no? Yung mga deer, after some time, lalayo na. Yung mga deer, si Bambi, no, deer yun, si Bambi. After some time, lalayo na, pati yung mga lions, ganun din. They depart and do not return to them. Who set the wild donkey free? Sino nagpapakawala sa mga wild donkey? Who loose the bonds of the onager? Or yung onager, yun yung species ng wild donkey. Whose home I have made the wilderness and the barren land his dwelling. Doon nakatira ang mga donkey. He scorns the tumult of the city. He does not heed the shouts of the driver. The range of the mountains is his pasture, and he searches after every green thing. Lahat ng mga damo, yun ang hinahanap niya, every green thing, gustong kumain. Ayaw niya sa mga madaming tao. He scorns the tumult of the city. Di ba ganun yung mga donkey, tsaka yung mga deer, ayaw nila sa matatao na lugar. Hindi nakikinig. He does not heed the shouts of the driver. The range of the mountains is his pasture, and he searches after every green thing. Will the wild ox be willing to serve you? Pag yung ox wild siya, paglilingkuran ka ba nun? Will he bed by your manger? Susunod ba sa'yo yun, yung wild ox? Can you bind the wild ox in the furrow with ropes? Or will he plow the valleys behind you? Susunod ba yun sa'yo? Hindi susunod sa'yo yun dahil sila ay mga wild animals. Hindi sila makokontrol. Sino nagkokontrol sa kanila? Sa mga ay mga animals? Gaya nung sa Noah's Ark, si Almighty Father. Will you trust Him because His strength is great? Or will you leave your labor to Him? Will you trust Him to bring home your grain and gather it to the threshing floor? Pagtitiwalaan mo ba na susundin ka ng mga wild ox na yon? Sabi ni Almighty Father. Hindi mo pagkakatiwalaan yung wild ox kasi wild ox nga siya. Pero sino lang ang makakautos sa kanila? Si Almighty Father. Verse 13, the wings of the ostrich wave proudly. Pag sinabing ostrich, malaking ibon yon. Largest bird yon sa land kasi matangkad siya. Magaganda yung kanyang plumage or plumage. May beak siya, no? Alam naman natin yung ostrich, di ba? Tsaka yung itlog ng ostrich. Ano pala yung itlog ng ostrich? So, kabilog na ganito yung itlog ng ostrich, no?
The wings of the ostrich wave proudly, but are her wings and pinions like the kindly storks? For she leaves her eggs on the ground. Ganun yung ostrich. Iniiwan lang niya yung kanyang itlog. Pag nanganak siya, pag nangitlog siya, iniiwan lang niya. And warms them in the dust. Hindi siya maalaga, yung ostrich. Tsaka yung ostrich, yung utak niya, malaki pa to. Yung utak ng ostrich, parang walnut lang ang laki. Mas malaki pa yung mata niya. Gano'n ang ostrich. Kaya yung ostrich, mayabang siya. Kasi walang utak, maliit lang ang utak niya. Kaya wag tayo maging mayabang para hindi tayo parang maging ostrich na mayabang. Akala natin kung sino tayo pero ang liit naman ng utak. No? Ganon yung ostrich. Mas malaki pa yung mata niya kaysa sa utak niya. The wings of the ostrich wave proudly, but are her wings and pinions like the kindly storks? For she leaves her eggs on the ground and warms them in the dust. At saka ang ugali ng ostrich. Pag sinasabing ostrich ka, meron kang itinatago. No? Hindi dahil sa mahihain ka. Ha? Hindi lahat ng tao ng mahihain walang tinatago. Yung iba may itinatago, nagtatago. Kasi may kahihiyan na dapat na itago. May mga bagay sila na kinakahiya na hindi nila gustong ipaalam sa iba. Ayaw nilang i-admit ang kanilang mistakes. Mayayabang ang mga ostrich. Tayo ba ganun tayo? Parang ostrich. Pabaya siya sa kanyang mga itlog. She forgets that a foot may crush them or that a wild beast may break them. No? Nakakalimutan niya na yung itlog pala niya pwedeng matapakan ng ibang mga pwede niyang matapakan yung sarili niyang itlog. Yung sarili niyang initlog, pwede niyang matapakan yon. Or pwede ring sirain ng mga wild beasts. At yung ostrich, kumakain to ng mga small mammals. Kumakain nila ng mga uod. No? So ito ay omnivore. Hindi siya herbivore. Kaisa siya sa mga dati na hindi pwede kainin. Kasi kumakain ng daga, gerbil, ano ba yun? Mga maliliit na mga animals. Ano pang ang ugali ng ostrich? She treats her young harshly as though they were not hers. Ang ugali ng ostrich. Hindi mapagmahal sa anak. Her labor is in vain without concern. Walang pakialam. Selfish. Ugali ng ostrich pa tayo. Greedy. And proud. Bakit ganun ang ugali ng ostrich? Because God deprived her of wisdom and did not endow her with understanding. Wala siyang wisdom, wala siyang understanding. Kasi nga, design ni Almighty Father, ang utak lang niya, walnut. Kasing laki lang ng walnut. Yung itong loob nito, ganun. Or maliit pa. Wala naman akong walnut dito. When she lifts herself on high, kung arrogant or proud siya, yung ostrich, she scores the horse and its rider. O feeling niya, magaling na siya, yung ostrich. Nakikipaghabulan sa mga horse, tsaka sa hinete. She scorns the horse and its rider. O yung ano bang tawag, equestrian, pwedeng
Nakikipaglaban siya ng takbuhan. Have you given the horse strength? Have you clothed his neck with thunder or mane? Sabi ni Almighty Father. Can you frighten him like a locust? His majestic snorting strikes terror. He paws in the valley and rejoices in his strength. He gallops in the clash of arms. Ang pinatutungkulan naman dito ay ang kalakasan ng kabayo. Kanina ostrich, no? Kanina deer. Tapos ostrich. Yung una. Mountain goats. So, yung mga animals na binabanggit ni Almighty Father, mga maiilap ito. Wild ox, donkey, mga maiilap, mga matitigas ang ulo. So, si Almighty Father, napapasunod niya lahat ng mga animals. Dahil siya ay powerful, siya ang nag-create lahat. Balik ulit tayo dito sa kabayo. He paws in the valley and rejoices in his strength. He gallops into the clash of arms. He mocks at fear and is not frightened, nor does he turn back from the sword. So, yun yung kabayo. Matapang. Kasi pag may battle, ang daladala dati ng mga tao ay kabayo. Dahil wala pa namang motorsiklo noon, wala pang kotse. So, ang sinasakyan ng mga tao pag may war, hindi tangke, kabayo. Dito sa Pilipinas dati, ang hari ng kalsada ay kabayo. No. Kaya yung mga jeep, may kabayo. Kasi pinalitan na ng jeep yung kabayo. Kaya pala may design na yung jeep ng kabayo. Kasi pinalitan ng jeep yung kabayo or kalesa. At saka kaya ang tawag, di ba, sa mga machines, kung gaano kalakas, ilang horsepower yan, no? Pag machine. 2 horsepower to, ito 5 horsepower, ay mataas yan, 5 horsepower yan, magaling yan, pag ganon. Kasi nga mabilis tumakbo ang kabayo. The quiver rattles against him and the glittering spear and javelin. Binabanggit ito pag may battle or war. He devours the distance with fierceness and rage, nor does he come to a halt because the trumpet has sounded. Hindi mapigil ang kabayo pag nasa war na. At the blast of the trumpet, he says, "Aha!" He smells the battle from afar, the thunder of captains and shouting. Ito naman, another example na naman ni Almighty Father, hawk. Does the hawk fly by your wisdom and spread its wings toward the south? Does the eagle mount up at your command? O eagle naman, no? Binabanggit ni Almighty Father, mga creations niya, some of His creations. Does the eagle mount up at your command and make its nest on high? On the rock it dwells and resides, on the crag of the rock in the stronghold. Yung crag, ibig sabihin nun, crevice, ano yung crevice? Yung uka-uka sa rock, no? Crag. On the rock it dwells and resides, on the crag of the rock in the stronghold. Doon nakatira yung eagle. From there it spies out the prey, its eyes observe from afar. Its young ones suck up blood, and where the slain are, there it is, yung eagle. Pag may taong namamatay, andun yung eagle, kasi inaantay niya yung namatay na tao. Kinakain ng eagle. Kagaya ng vulture. So dito, binabanggit ni Almighty Father, yung mga animals na mga may ilap
mga powerful na mga animals. Mga wild donkeys, wild ox, mountain goat. Sino ba makakapunta sa gustong ng lugar ng mountain goat? Aakyat ka pa sa bundok. I-check nyo kung anong tsura ng mountain goat pag nasa mountain sila. Yung hawk, yung ostrich, sa tigas din ng ulo. Hindi makontrol, pero si Almighty Father kaya niyang kontrolin lahat. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Because He is powerful. Job chapter 40. Moreover, the Lord answered Job and said, dagdag pa si Almighty Father kay Job. Takot na si Job nito. Kasi kinakausap siya ni Almighty Father. Matagal na siyang naghahanap ng kasagutan. Ngayong kinakausap na siya ni Almighty Father, itong si Job takot na. Talag, Lord, sigaw si Job, Lord, anong kasalanan ko, Lord? Kausapin mo ako, Lord. Ngayon kinakausap na si Job ni Almighty Father, takot na itong si Job. Alam ni Almighty Father. Kaya hinahayaan muna niya si Job magsalita. Dahil alam ni Almighty Father, pag kinausap ko na ito si Job, wala na itong masasabi, matatakot na sa akin. Kaya hinayaan niya muna mag-vent si Job. Sige, salita ka lang, Job. Pag ako na nagsalita, lagot ka na, yari. Kaya ito, kausap na ni Almighty Father si Job. Moreover, the Lord answered Job and said, shall the one who contends with the Almighty correct him? He who rebukes God, let him answer it. Si Job daw yun. Nire-rebuke mo si God, nire-rebuke mo ako, sabi ni Almighty Father. Sumagot ka ngayon. Pwede mo ba ako na nakikipag-contend ka sa akin? Na i-correct mo ba ako? May kakayahan ka ba na i-correct ako sa mga ginawa ko? Kung gusto kong gawin ang mga bagay na yon, mayroon ka bang reklamo? Anong masasabi mo, Job? Kaya mo bang gawin ang mundo? Kaya mo bang gawin ang animals? Yung ugali ng mga animals, kontrolin mo. Yung clouds, kaya mo ba? Ngayon, yung nagko-correct sa akin, di ba, dami mong tanong, Job? Sige. Anong salita mo, Job? Di ba nire-rebuke mo ako? Sabi ni Almighty Father. Sige, anong masasabi mo sa akin, Job? Let him answer it. Ang sagot ni Job. Then Job answered the Lord and said, behold, nagpakumbaba na si Job. I am vile. What shall I answer you? Ano pong isasagot ko sa inyo? Takot na si Job dito. Samantalang early part, dami niyang tanong. Ang tanong niya, Lord, anong kasalanan ko, Lord? Bakit kaya, Lord? Ito, nagtinanong na siya. Wala na siyang masabi. What shall I answer you? I lay my hand over my mouth. Ganon. I lay my hand over my... Hindi na ako magsasalita, Lord. Once I have spoken, but I will not answer. Yes twice, but I will proceed no further. Wala na akong masasabi, Lord. Hindi na ako magsasalita, sabi ni Job. Wala akong masasabi, Almighty Father. Takot na si Job. Kaya mag-iingat tayo, no, sa mga sasabihin natin. Dahil si Almighty Father, He is powerful. Hindi tayo makakaapela. Verse 6, then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, now prepare yourself like a man. Maging matapang ka. I will question you and you shall answer me. Ngayon ako naman na magtatanong sa'yo. Ayaw na nga magsalita ni Job. Pinipilit kasi ni Job si Almighty Father, Lord, kausapin mo ako, asan ka na, Lord, iniwan mo na ba ako? O sige, yakit na Job, magsalita dyan. Pag tapos ka na, ito na. Ito na, dami ko lang tanong sa'yo, Job, sagutin mo ako. Parang tayo din, Lord, bakit nangyari sa akin to? Pag kinausap tayo ni Almighty Father, may masasabi pa ba tayo?
Now prepare yourself like a man. I will question you, and you shall answer me. Would you indeed annul my judgment? Ano mali ba ako? Sabi ni Almighty Father. Mali ba ako sa judgment ko? Would you condemn me that you may be justified? Iko-condemn mo ba ako para masabing maayos ka, na magaling ka, na okay ka? Iko-condemn mo ba ako para ma-justify ka sa mga sinasabi mo sa akin, na yung tungkol sa mga tanong mo sa akin? Have you an arm like God? Meron ka bang arm na kagaya ko, sabi ni Almighty Father, na powerful ako? Meron ka ba? Or can you thunder with a voice like His? Kaya ba? Yung boses mo, thunderous, gaya ng boses ni Almighty Father. Sabi ni Almighty Father. Kasi yung boses ni Almighty Father, thunderous, hindi mo alam kung saan galing. Para kang may speaker sa buong paligid mo, naka-sound surround. Sound surround ba tawag doon? Tapos, meron pang echo. Na powerful, na pag narinig mo yung boses ni Almighty Father, yung yung talagang kikilabutan ka na takot na may respeto. Or can you thunder with a voice like His? Sabi ni Almighty Father. Then adorn yourself with majesty and splendor and array yourself with glory and beauty. Ayusin mo ang sarili mo. Disperse the rage of your wrath. Look on everyone who is proud and humble him. Sabi ni Almighty Father. Humingi ka ng kapatawaran. Adorn yourself with majesty and splendor. Para maging maganda ka sa paningin. Yung Almighty Father, humingi ka ng kapatawaran. Para maging malinis, acceptable ang itsura mo. And array yourself with glory and beauty. Dahil pag humingi tayo ng tawad kay Almighty Father, gumaganda tayo sa paningin niya. Nagiging malinis tayo. At dahil si Jesus He died on the cross and rose from the dead after 3 days. Maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father because of Jesus Christ. Verse 14, disperse the rage of your wrath. Look on everyone who is proud and humble him. Tingnan mo yung kapaligiran. Turuan mo sila. Pag may mayabang, turuan mo sila. Sabi ni Almighty Father. Look on everyone who is proud and bring him low. Tread down the wicked in their place. Hide them in the dust together. Bind their faces in hidden darkness. Then I will confess to you that your own right hand can save you. Sabi ni Almighty Father. Kaya mo ba yun? Sabi ni Almighty Father. Kaya mo ba yun? Lagyan mo ang sarili mo ng kagandahan. At yung galit mo, ibuhos mo sa mga tao na mga mayayabang para i-humble sila. Parusahan mo ang mga wicked people. Saka mo ngayon sabihin sa akin, then I will also confess to you that your own right hand can save you. Kaya mo bang i-save ang sarili mo? Look now at the behemoth. Yung behemoth, malaking animal to. Ngayon wala nang behemoth, no? Na yata, na extinct na. Tinanggalan ni Almighty Father. Kaya na-extinct, tinatanggal ni Almighty Father yun. Large animal. Overwhelming in scale. Beast yon, behemoth, malaki. Sa ngayon, ang behemoth na matatawag natin, ang behemoth na matatawag natin ay elepante.
Malaki yun eh. May mas lalaki pa ba sa elepante? Rhinoceros, hippopotamus, o mga ganon, malaki kasi. Yung giraffe, hindi naman siya matatawag na behemoth. Although tall siya, payat naman siya. No? Look now at the behemoth, which I made along with you. He eats grass like an ox. See now, his strength is in his hips, and his power is in his stomach muscles. He moves his tail like a cedar. The sinews of his thighs are tightly knit. Mataba. Yung stomach niya may muscle. His bones are like beams of bronze. His ribs like bars of iron. Matigas. Ano siya? Hindi madaling mahuli. Hindi rin siya madaling patayin dahil makunat. Makunat siya. Yung balat niya makapal. He is the first of the ways of God. Only he who made him can bring near his sword. Surely the mountains yield food for him. Yung mountains, dun siya kumakain. And all the beasts of the field play there. He lies under the locust trees in a covert of reeds in marsh. The lotus trees cover him with their shade. The willows of the brook surround him. Yung behemoth daw, sabi ni Almighty Father dito. Indeed, the river may rage, yet he is not disturbed. He is confident, though the Jordan gushes into his mouth. Though he takes it in his eyes, or one pierces his nose with a snare. Pinapatungkulan dito ang behemoth, which I made along with you. Kasabay kong ginawa, no, halos sabay, which I made along with you sa tao. Behemoth. Malaki siya na animals. Ang kinakain niya, grass like an ox. His tail like cedar. Meron siyang buntot. Sinews of his thighs are tightly knit, dikit. His bones are like beams of bronze. Ibig sabihin parang plank. Yung kanyang buto, malaki. His ribs like bars of iron. Yung bars parang kulungan. Yung ribs niya. He is the first of the ways of God. Only he who made him can bring near his sword. Si Almighty Father lang ang makakapatay doon. Only he who made him can bring near his sword. Si Almighty Father lang. Kasi maganit nga siya. He lies under the lotus tree. In a covert of reeds and marsh, nagtatago. The lotus trees cover him with their shade. The willows of the brook surround him. Pwede siya sa marsh, pwede siya sa land, yung behemoth. Pwede siya nakatago in a covert of reeds and marsh. So parang ano to? Hippopotamus. Maganit yung balat, makapal. Indeed, the river may rage, yet he is not disturbed. He is confident, though the Jordan gushes into his mouth. Diba yung hippopotamus, malaki ang bibig nun? Di ba pag gumano ng tubig yun, tumutulo yung tubig dito? Though the Jordan gushes into his mouth, though he takes it in his eyes, pero hindi siya carnivorous. Though he takes it in his eyes, and or one pierces his nose
with a snare, no? Rhinoceros. Diba? Ano tsura, no? Hippopotamus. Sorry. Hippopotamus. Tingnan natin. Hippopotamus. Huge animals na napupunta sa tubig at nasa marsh. Hippopotamus. Nung bata ako, tatawag ko sa hippopotamus. Hippopotamus pala yun. Ayun o, ang laki. Ayun, ang laki ng tiyan, tsaka bibig malaki o. Di ba pag gumaganon siya, nakikita nyo sa Animal Planet. Pag binabaril siya, no, mamamatay siya pero matigas yung balat. Job chapter 41. Can you draw out Leviathan with a hook? Ano naman tong si Leviathan na to? Ang Leviathan galing sa word na Levi and Ethan. Na ang ibig sabihin ay to twist, coil, or wind. Ibig sabihin, Levi, join. Athan, ano ang ibig sabihin ng Athan? Ang Athan ay join siya, and then Athan, or Nathan. Immortal. Greek. Or sa Arabic, listen. Firm, strong. Join, strong. Leviathan. Join siya, dikit-dikit siya. Malakas siya. Kung dikit-dikit siya, para siyang ahas. Alam naman natin yung Leviathan. Ilalim ng tubig yun. Dati, ang ahas, nakasabit lang sa puno nung time ni Bat-Adan. Dahil lumaki yung ahas, naging Leviathan, naging dragon. Bakit? Dahil sa kasalanan natin, sinusunod natin yung wickedness. Kaya lumaki siya. Naging Leviathan, dragon. Yung dragon, ahas din yun, ano? Ahas din yun, kaya mahaba yun. May, yung ahas talaga, actually, ang ahas, merong paa yun maliliit. Vestigial, hindi lang tinanggal ni Almighty Father yung paa. Pero yung dragon, ahas din yun. Leviathan, ahas din. Under the sea, pag Leviathan, pero pag lumilipad na, dragon. Kaya yung may mga, hindi nyo alam, no? May mga tattoo kayo na dragon dyan. May tattoo kayo ng, may tattoo kayo ng demonyo. May dragon kayo eh. Patattoo pa kayo ng dragon. Demonyo ibig sabihin nun. Sa ibang culture, sinasamba yung dragon. Bakit nila sinasamba yung dragon? Sinasamba nila, ibig sabihin, yung demonyo. Diba, ang gusto ng, pag sinasamba yung dragon, mag-dragon tayo, para yumaman tayo dito sa mundo. Kasi nga, nakafocus lang sa kayamanan dito sa mundo, si Satan. Naintindihan yung connection? Hindi heavenly treasure ang binibigay ng dragon, kundi dito lang sa mundo. Niloloko kayo ni Satan. Hindi ko alam kung may makakaintindi ng sinasabi ko. Can you draw out Leviathan with a hook or snare his tongue with a line which you lower? Pwede ba bang hulihin ng fishing pole ang Leviathan? Or can you put a reed
through his nose, kaya ba nalagyan ng reed yung ilong niya? Or pierce his jaw with a hook, yung jaw, tusukin, no? Yung Leviathan o dragon, kaya nyo ba? Sabi ni Almighty Father. Will He make many supplications to you? Will He speak softly to you? Magiging mabait ba niya sa inyo? Ha? Yung dragon, yung Leviathan, magiging mabait ba sa inyo yon? Maayos ba siya magsalita sa inyo? Will He make a covenant with you? Will you take Him as a servant forever? Susundin niyo ba siya? Will you play with Him as with a bird? Or will you leash Him for your maidens? Pwede ba bang laruin ang dragon? Makikipaglaro ka sa kasalanan. O lagyan mo siya ng ng fetters or chain. Kaya mo ba? Will your companions make a banquet of him? Isa-celebrate niyo ba yung Leviathan or yung dragon? Will they apportion him among the merchants? Ipopromote mo ba siya na yun ang dapat sambahin ng mga tao? O yun ang ginagawa ng mga tao? Gumagawa pa kayo ng mga dragon na mga statue. Leviathan. Can you fill his skin with harpoons? Yung harpoons yung gumaganon. Yung panghuli ng balyena, harpoon yun eh. No? Nagpipierce sa skin. Kaya ba? Or his head with fishing spears. Lay your hand on him. Remember the battle. Never do it again. Sabi ni Almighty Father, huwag kayong makikipaglaro. Huwag nyong partake. Huwag kayong makisali sa kadumihan. Leviathan, dragon. Sinisimbolo yon ng demonyo. Ha? Maliit lang dati yung ahas, lumaki. Sa kasinungalingan ng tao, sinunod, lumaki. Never do it again. Remember the battle. Anong battle yon? Battle sa heaven, yung tinapon ni Almighty Father. Si Lucifer. Remember the battle. Never do it again. Indeed, any hope of overcoming him is false. Hindi nyo matatalo ang demonyo, sabi ni Almighty Father. Kaya mo kayo makikipaglaro, hindi nyo kaya. Shall one not be overwhelmed at the sight of him? No one is so fierce that he would dare sit or steer him up. Who then is able to stand against me? Kung yung dragon hindi nyo kaya, ako pa ba kaya ninyo? Sabi ni Almighty Father. Mas powerful si Almighty Father kaysa sa dragon, sa Leviathan. No one is so fierce that he would dare steer him up. Who then is able to stand against me? Who has preceded me that I should pay him? Everything under heaven is mine. Sino bang nanguna sa akin para bigyan ko siya ng bayaran ko siya? Meron bang mas nauna pa sa akin? Si Almighty Father, He's the Alpha and the Omega. The beginning and the end. Wala na nauna pa kay Almighty Father. Kaya wala tayong dapat na sasabihin natin itatanong kay Almighty Father na, Lord, bakit ganito kami, ganito, ganon. Bakit yung reklamo, hindi pwede. Dahil tayo, creation lang niya. Everything under heaven is mine. Sabi ni Almighty Father, lahat. Pati tayo. Our Father owns us. Pati yung kaluluwa natin. Ang katawan natin kay Almighty Father, He created us. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Hindi tayo pwedeng magtanong, Lord, bakit ganon, Lord? Hindi pwede. Wala tayong karapatan. Ibig sabihin dito. Who then is able to stand against me? Who has preceded me
that I should pay him. Everything under heaven is mine. I will not conceal his limbs, his mighty power, or his graceful proportions. Who can remove his outer coat? Who can approach him with a double bridle? Who can open the doors of his face? With his terrible teeth all around. His rows of scales are his pride, shut up tightly as with a seal. One is so near another that no air can come between them. Sino ngayon ang pinatutungkalan dito? Everything under heaven is mine. So, sinong pinatutungkalan dito sa verse 12? I will not conceal his limbs, his mighty power, or his graceful proportions. Who can remove his outer coat? Who can approach him with a double bridle? Who can open the doors of his face? With his terrible teeth all around. Yung Leviathan. His rows of scales are his pride, shut up tightly as with a seal. One is so near another that no air can come between them. They are joined one to another. They stick together and cannot be parted. Makunat. Ito yung Leviathan. His sneezings flash forth light, and his eyes are like the eyelids of the morning. Out of his mouth go burning lights, sparks of fire shoot out. Smoke goes out of his nostrils. Fire-breathing dragon, Leviathan. As from a boiling pot and burning rushes. His breath kindles coals and the flame goes out of his mouth. Strength dwells in his neck. And sorrow dances before him. Tuwang-tuwa ang sorrow. Si Leviathan. Dahil gawa ng Leviathan yung kalungkutan ng tao. Kaya nagkakasala tayo. Kaya tayo napapalayo sa tatay natin. Puro kasamaan ang ginagawa ng Leviathan. Dragon. Nagsisimbolo ng demonyo, sinisimbolize ang dragon or Leviathan. The folds of his flesh are joined together, kaya nga Leviathan. They are firm on him and cannot be moved. Matigas, no? Ito dinidescribe to, no? Pag binabasa natin, literal, pero figuratively speaking ito, metaphorically speaking. Fire-breathing na Leviathan, pangit ang lumalabas sa bibig. His heart is as hard as stone, matigas ang puso. Pusong bato. Hindi maawa, walang awa. Even as hard as the lower millstone, matigas. Yung lower millstone, yung pang grind ng, di ba minsan may mga gata. Para lumabas yung gata, i-grind mo sa millstone. Matigas yun, yung bato na yun. Mabigat. Hindi basta-basta na sisira yun. Verse 25, when he raises himself up, the mighty are afraid because of the crashings they are beside themselves. Though the sword reaches him, it cannot avail, nor the spear, dart, or javelin. Hindi tinatamaan, hindi nasasaktan. Makapalang mukha, makapalang balat. He regards iron as straw, parang straw lang sa kanya yung bakal. And bronze as rotten wood, madali lang niyang sirain. Yung bronze tsaka yung iron. The arrow cannot make him flee. Sling stones become like stubble to him. Parang lang siya na
Yung sling stones, parang natuibo lang siya. Darts are regarded as straw. He laughs at the threat of javelins. His undersides are like sharp potsherds. Itong dito niya, undersides. Sharp potsherds. Matutulis na mga, alam ba yung clay na basag, no? May mga matulis-tulis yon. Ito nandito sa kanya, like sharp potsherds. He spreads pointed marks in the mire. He makes the deep boil like a pot. Kumukulo. He makes the sea like a pot of ointment oil. Ointment, di ba parang may ano yun, oil, malagkit, parang tar, pot, no? Pot siya na dagat ng ointment, malagkit, tar. He leaves a shining wake behind him. One would think the deep had white hair. On earth there is nothing like him, which is made without fear. Yung Leviathan, yung dragon, yung demonyo. Salbahe. Ibig sabihin ni Almighty Father, wicked. Sobrang wicked. Binibigyan tayo ng warning ni Almighty Father. Kaya wag natin yun sasambahin. Yung mga dragon, yung mga utos ni Almighty Father dapat sundin natin. Kasi lahat ng apart from the Almighty Father's commands, wickedness na yun. Kaya nga meron tayong guidelines eh. On earth, there is nothing like him. Walang kagaya ng demonyo, which is made without fear. Walang takot yun. Gusto niya tayong dalhin sa kanyang lugar kung saan siya itatapon sa impyerno. He beholds every high thing. Gustong-gusto niya yung mga bagay na magaganda, yung high thing. Yun ang kanyang ina-aspire. He is king over all the children of pride. Demonyo. Leviathan. Dragon. Binigay na ni Almighty Father sa atin ang ugali, characteristics, personality ng wickedness ng Leviathan or ng dragon. Pero anong ginagawa ninyo? Sinasamba ninyo. Sabihin nyo, hindi nyo sinasamba. Sa mga bagay na ginagawa natin, yung mga ipinutos ni Almighty Father, tapos may mga bagay tayo hindi ginagawa, pag ganun ang ginagawa natin na wickedness, kasalanan, ang sinusunod natin yung Leviathan, yung dragon. Sino lang ang makakatalo doon? Si Almighty Father. Yun ang ibig sabihin dito ni Almighty Father. Siya lang ang makakatalo doon. At natalo na nga. Talo na siya. Itong Leviathan, itong dragon na to. Natalo siya. When Jesus Christ died on the cross and rose from the dead. Pagpipiliin natin lagi si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Para hindi tayo makuha ng Leviathan or dragon. Dahil itong Leviathan o dragon, king siya ng mga prideful people, arrogant people, boastful people. Di ba meron kayong Pride Month? Masaya ba si Almighty Father sa Pride Month ninyo? Pangalan pa lang, Pride Month. Anong sabi ni Almighty Father?
children of pride. He is the king over all the children of pride. Demonyo. Si Lucifer. Sana may nakakaintindi, no? Pero walang nanonood eh. Paano maiintindihan? Walang nanonood. Matigas ang ulo ng tao. I love my Father. He is good, righteous, faithful, true to His words, just. Oh, so amazing. Job chapter 42. And the last chapter of the book of Job. Then Job answered the Lord and said, I know that you can do everything. Sabi ni Job. And that no purpose of yours can be withheld from you. At lahat ng mga ginagawa mo may dahilan. Hindi lang dahil sa gusto mo, kundi meron lahat yun. And it's for the best. Dahil gusto ni Almighty Father, best ang ibigay niya sa atin. I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you, sabi ni Job. You asked, who is this who hides counsel without knowledge? Therefore, I have uttered what I did not understand. Things too wonderful for me, which I did not know. So, dito nagpakumbaba si Job. Hindi ko alam yung mga bagay na sinasabi ko. Hindi ko naiintindihan, Almighty Father. Nagpakumbaba siya. Therefore, nakapagsalita ako ng mga bagay na hindi ko naiintindihan. Things na wonderful for me na hindi ko alam. Sabi ni Job. Nagpakumbaba si Job. Listen, please, and let me speak. You said, I will question you and you shall answer me. Sabi ni Job, di ba, Lord, sabi mo, I will question you and you shall answer me. You shall answer me. Di ba tinatanong mo ako, Almighty Father? Ika-question mo ako at ako sasagutan kita. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Dati tenga ko lang ang narinig ang boses mo. Ngayon, kita na ng mata ko. Ibig sabihin, meron na siyang wisdom and understanding, knowledge. Hindi lang knowledge, hindi lang understanding, may wisdom na si Job. But now my eye sees you. So they met eye to eye, no? Nakita na niya yung perspective ni Almighty Father. Nagkaroon na siya ng wisdom. Therefore, I abhor myself. Galit ako sa sarili ko. Sabi ni Job. And repent in dust and ashes. At gusto kong humingi ng kapatawaran. Dahil ang nagsabi ni Job, nagtatanong siya kay Almighty Father. Although, marami siyang tanong, Almighty Father, bakit dikit-dikit ang tragedy sa life ko? Anong kasalanan ko, Almighty Father? Kausapin mo ko. So ngayon, hindi na nagtatanong si Job, naintindihan na niya. Anong naintindihan na niya? Na walang dapat explain sa atin si Almighty Father. Hindi natin siya kailangan tanungin. Dahil wala siyang utang sa atin. Tayo ang may utang sa tatay natin. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore, I abhor myself, I loathe myself, I hate myself. Sabi ni Job. And repent in dust and ashes. Maghihingi ako ng kapatawaran. And so it was, after the Lord had spoken these words to Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, my wrath is aroused against you and your two friends,
For you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. Ano bang sinasabi ni Eliphaz, Bildad, and Zophar? Sinasabi ni Eliphaz, Bildad, and Zophar, humingi ka ng tawad kay Almighty Father, may nagawa kang kasalanan, may nagawa kang kasalanan. Ang akala ni Zophar, Eliphaz, and Bildad, may nagawang kasalanan kaya napaparusahan. Hindi ganun. Kaya tayo nakakaranas ng trials and tribulations, hindi dahil sa nakagawa tayo ng kasalanan. Although there are some events or circumstances na nagkasala tayo, pero may mga times din naman na humingi tayo ng tawad kay Almighty Father, hindi tayo nagkasala, no? Pero bakit pa rin tayo nakakaranas ng trials and tribulations? It's because it's in the discretion of the Almighty Father. Our Father do not owe anything from us so na para siya mag-explain sa atin. Kaya, yun ang kasalanan ni Eliphaz. Si Eliphaz, sinisimbolize ng wisdom, na akala niya full of wisdom na siya. Si Bildad, religious people, no? At si Zophar, common people or common tao. Kaya hinuhus ka, nagkasala ka, humingi kang patawad, nagkasala ka, hindi, meron kang kasalanan, isipin mo. Hindi ganon sa lahat ng pagkakataon. Ngayon si Job naman, ano naman ang ba't siya, Lord, gusto kitang kausapin, Lord, ano ang kasalanan ko? Ito ang mga ginawa ko, Lord, isabihin mo sa akin. Hindi nakatulong si Eliphaz, si Bildad, at saka si Zophar. For you have not spoken of me what is right. Hindi gaya ni Job, sabi ni Almighty Father. So, kinausap din ni Almighty Father si Eliphaz. Now, therefore, take for yourselves 7 bulls and 7 rams. Go to my servant Job and offer up for yourselves a burnt offering. And my servant Job shall pray for you, for I will accept him, lest I deal with you according to your folly. Hayaan mong si Job ang mag-pray sa inyo. Pagpe-pray kayo ni Job. Kasi kung ako hindi ko kayo papatawarin, ayokong makipag-usap sa inyo. Sabi ni Almighty Father. Diretso si Almighty Father. Magdala ka ng 7 bulls and 7 rams. Pumunta ka sa servant ko, si Job. Hindi ko kayo servant, ha? Hindi nyo tinulungan si Job. Wala kayo na itulong. Hindi man lang ninyo, lalo nyo pang nalugmok si Job, lalo nyo pang sinipa. Lalo tuloy na nalungkot, na depressed, nag-feeling hopeless, helpless. Instead of uplifting his spirit, lalo pa siyang nalungkot. Hindi kayo nakatulong. Ha? Offer up for yourselves a burnt offering. Alam natin ang burnt offering, worshiping the Almighty Father. Yun ang burnt offering. And my servant Job shall pray for you. Si Job ang magpa-pray sa inyo. Kayo wag kayong magpa-pray sa sarili ninyo. For I will accept him lest I deal with you. Dahil yung prayer lang ni Job ang tatanggapin ko. Ayokong makipag-usap sa inyo. According to your folly or foolishness. Kasi foolish kayo eh. Ayokong makipag-usap sa inyo. Nanggigigil ako sa inyo. Because you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. Verse 9. So Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite went and did as the Lord commanded them. Sinunod ni Bildad, Zophar, and Eliphaz. Yung offering na 7 bulls and 7 rams to offer as burnt offering, kaya napatawad si Eliphaz, Bildad, and Zophar. Kasi hindi pa pinapakanak si Jesus. Okay? Kaya si Job ang nag-pray. Dahil yung time na to, si Job ang pinaka-righteous. Verse 10. So, saka lang na-accept yung offering nung si Job na ang nag-pray.
Pag si Eliphaz magpe-pray, Bildad and Zophar hindi tanggap. Verse 10, the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. So, nang pinag-pray ni Job, yung kanyang mga kaibigan, bless ni Almighty Father, ibinalik ni Almighty Father lahat ng blessings kay Job. Yun ang gusto ni Almighty Father, na itong si Eliphaz, si Bildad, at si Zophar, binibigyan ng chance ni Almighty Father to pray for Job. Anong ginawa nila? Hinusugahan si Job. Yun ang pagkakamali nila. Kaya ngayon, si Job ang nag-pray sa kanila. Kahit na hinusugahan nila si Job, ang ginawa naman ni Almighty Father, the Almighty Father blessed Job. Yung mga nawala sa kanya, ibinalik ulit ni Almighty Father when he prayed for his friends. Kung nag-pray lang sana si Zophar, Bildad, and Zophar para kay Job, na-bless sana si Bildad, Zophar, and Eliphaz. Pero hindi eh. Hindi sila nakatulong. When he prayed for his friends, no? Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. So yung blessings doble. Then all his brothers, all his sisters, and all those who had been his acquaintances before came to him and ate food with him in his house. Nagbalikan ang mga tao. Kapatid niya na lalaki, kapatid niya na babae, yung mga kakilala niya, acquaintance lang yun ha, hindi friends yun. Came to him and ate food with him in his house. Pag sinasabi acquaintance, kilala mo lang sa mukha, o pare, kamusta? Acquaintance yan. Hindi mo friend yun, ha? Yung acquaintance. Sa workplace mo, ang mga tao doon ay mga co-workers mo. Hindi mo friends yung mga yun. Yung tao sa ma-attend ka sa congregation, hindi mo friends yon. Mga congregation goers yon, no? Mga kasama mo sa inyong congregation. Hindi mo kaibigan ng mga yon. Sino ang pinakakaibigan natin? Si Jesus Christ. Kaya nga ibinigay niya ang buhay niya for his friends. Hindi kaya ng, yun ang level ng kaibigan na kailangan natin. Si Jesus Christ. Yung nagbigay ng buhay sa atin. Dahil yung ibang mga kakilala mo, i-chismis ka lang nun. Sisiraan ka lang nun. No? So yun ang pagkakaiba ng acquaintance sa friends. Yung mga iba namang tao, mga empleyado mo yun, hindi mo kaibigan yun. Or yung boss mo, hindi mo kaibigan yun. Boss mo yun eh. Ha? Pero si Jesus, King natin, and also our friend. So basahin ulit natin. Then all his brothers, all his sisters, and all those who had been his acquaintances before came to him and ate food with him in his house. They consoled him and comforted him. Kung kailan na na-bless na si Job, kung kailan ni-restore ni Almighty Father ang mga blessings for Job, saka dumating yung mga tao na to. Ganun ang tao. They consoled him and comfort. Nung pigsa-pigsa pa si Job, walang lumalapit sa kanya, inaayawan nga siya, dinidirihan nga siya kahit mga bata. Ngayon nung gumaling na siya, nung bless na siya ni Almighty Father, naglapitan na sa kanya at kinomfort siya. Nung time na hindi na niya kailangan ng comfort, ba't ganon? Hindi na niya kailangan ng comfort, saka siya kinomfort, dahil nga may blessings na. Ba't ganyan ang tao, no? For all the adversity that the Lord had brought upon him, each one gave him a piece of silver and each a ring of gold. Kung kailan meron na siya, saka siya bibigyan. Ba't ganon? Di ba pag yung mga mayayaman, regaluhan nyo kasi kailangan maganda ang regalo natin dito, mayaman to eh. Yan, ano yan, mahirap lang yan, konti lang ang regalo niyan, masaya na yan.
May partiality ang tao. For all the adversity the Lord had brought upon him, each one gave him a piece of silver, and each a ring of gold. Verse 12, Now the Lord blessed the latter days of Job. So matanda na si Job dito, no? Latter days of Job na eh. So, huling yugto ng buhay niya. More than his beginning. Ibig sabihin, mas maraming blessings na natanggap si Job after niya makaranas ng pains and sufferings, trials and tribulation, as compared to when he had not yet experienced those things. Mas marami siyang blessings. So sa Job chapter 1, 7 sons and 3 daughters. Meron si Job. Ano pang meron siya? 7,000 sheep nung hindi pa siya nakakapigsa at hindi pa nawawala yung kanyang mga anak. 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and a very large household. Tapos araw-araw may feast sa bahay nila kasi 7 ang anak niya na lalaki. Everyday may feast, and then pati yung 3 anak, everyday may celebration sa sobrang dami. Meron bang ganun ngayon na araw-araw celebration? No? Wala, no? Meron kayang ganun. Ngayon, dito naman sa last chapter ng Book of Job, chapter 42. Now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. 14,000 sheep, dati 7,000 lang, dumoble, naging 14,000 sheep. Yung camel, 6,000 nung dito sa last chapter. Pero sa umpisa, ang camel, asan ang camel? 3,000, so dumoble. Ang yoke of oxen dito sa last chapter, 1,000 yoke of oxen. 500 yoke of oxen sa Job chapter 1. So dumoble din. Female donkeys, 1,000. Sa Job chapter 1, ilan? 500. So, dumoble talaga. Check ko lang. Kasi sabi dumoble. Dumoble nga. Ang galing ng Almighty Father. Sakto. And he also had 7 sons and 3 daughters. So, dati, no, yung 7 sons and 3 daughters niya sa Job chapter 1, namatay yun. Bumagsak yung bubong. Napisa yung mga anak niya habang nag-celebrate. Ngayon, nagkaroon din siya ulit ng anak. 7 sons ulit and 3 daughters. He called the name of the first Jemima. Unang anak niya na babae, or isang anak niya babae, dahil 3, Jemima. Jemima means handsome as the day.
The name of the second, Keziah or Cassia, a fragrance. And the name of the third, Keren Hapuk, na ibig sabihin ay the horn of color or the colorful ray. Bakit binanggit dito ang mga pangalan? Ibig sabihin, blessing to. Maganda ang araw. Handsome as the day. Kasya, mabango, at saka colorful. It's a new beginning. Hopeful. Ibig sabihin nun, maganda ang future. In all the land were found no women as beautiful as the daughters of Job. Magaganda ang anak ni Job. Sa lahat ng babae sa lugar na yon, anak lang ni Job ang magaganda. And their father gave them an inheritance. Meron din silang mga mamanahin among their brothers. So dapat 'di ba ang mga brothers lang may mana. Ngayon ang ginawa ni Job, pati yung kanyang tatlong anak na babae, meron ding mamanahin. After this, Job lived 140 years. So nag-exceed pa ng 20 years dahil ang binigay lang na years sa atin ni Almighty Father ay 120 years. So nag-exceed pa ng 20 years, nagdagdag pa si Almighty Father para makasama pa ni Job yung kanyang mga descendants. After this, Job lived 140 years and saw his children and grandchildren for 4 generations. So 4 generations pa yung naaabutan niya. Apo sa tuhod. Anak ba yun? First generation, anak. Second generation, apo. Third generation, apo sa tuhod. Fourth generation, apo sa talampakan. So Job died old and full of days. So makikita natin dito, nakaranas ng trials and tribulations. Lumipas din yung trials and tribulations. Nagtiwala siya kay Almighty Father. Hindi siya nagkasala. Tinatanong niya lang si Almighty Father. At ang sagot ni Almighty Father, ano ba ang karapatan mo para tanongin ako ng ganyan? Creation ko lang kayo, kung ano man ang kaya kong gawin, kaya nyo bang gawin lahat ng mga yon? So never nagkasala si Job, kaya ang nagkasala yung kanyang tatlong kaibigan. At yung mga properties niya nagdoble kumpara sa una. Napakahirap ng pinagdaanan niya. Nasa itaas siya, and then nalugmok, and then itinaas ulit siya ni Almighty Father dahil sa kanyang faith in the Almighty Father. At ang dami pa niyang blessings na receive, at binigyan pa siya ng extra na 20 years para makasama niya yung kanyang mga descendants. And Job died, old and full of days. Masaya siya na umuwi kay Almighty Father. At ngayon kasama na niya si Almighty Father. Nag-aantay din si Job ng kanyang reward. Gaya ni Adam and Eve, nag-aantay ng reward. Si Seth, nag-aantay ng reward. Si Noah, nag-aantay ng reward. Si Moses, Aaron, nag-aantay ng reward. Si Miriam, nag-aantay ng reward. Kahit na nasa heaven na sila, inaantay nila tayo. Kasi yung graduation day natin, isahan lang yon. So, nag-aantay ng reward. Kasama natin gagraduate din, si David, si King Solomon, no? Sino pa may kasama natin gagraduate? Si Samson, magkikita-kita tayo.
yung mga nababasa lang natin dito sa Bible, ng mga tao, totoong tao to, totoong tao sila. Makikita natin sila, si Daniel, yung 12 apostles, si Peter, si Paul, si John, si Stephen, si John the Baptist, si pa may makikita natin doon, si Isaiah, si Jeremiah, si Elijah. Marami tayong makikita doon, yung magugulat tayo, ito pala si Moses, ito si Elijah. And most of all, makikita natin si Jesus Christ, yung friend natin, yung best friend natin na nagbigay sa atin ng hope and a future. Yung hindi na tayo mamamatay because of Jesus Christ. Makikita natin si Jesus Christ seated at the right hand of our Almighty God. Makikita rin natin yung tatay natin, yung creator natin. Ano lang ang requirement? Napakadali ng requirement. Believe in Jesus Christ. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Thank you, and God loves us all so much.